Hello, good morning po. Magligpit-ligpit lang po ako dito. Sa mundo. Dahil na po nangyayari sa ating mundo. Mag-ano na tayo, magising na tayo. Yung mga gumagawa ng masama, magbago na. Hihintay tayo ng Panginoon, nagsisi sa ating mga nagawa kasalanan. Kinakalabit na tayo ng Panginoon. Hello. Hello. Lasak lang po kasi mamantika. Mantika po. Hello.
lang po tayo ngayon. Dali lang po. Ang oras na. Punasan muna po natin dito. Hello. Wait na po itong basura. Walis muna po tayo dito. Ito lang po muna. Hindi ko na po tayo daan. Gusto yan, hindi ka ihi. Go na, come here. Don't pee here, ha? Hello.
ilaw doon. Ban pa. Airport pa sa Manila. Tapos si OJ, nagkaya niya si OJ Peter Sergio. Ano po natin? Nasilang po natin yung grocery bibigay. Aray ko, bibigay po natin sa friend natin. Ayusin ko lang po yun. Bibigay ko sa friend ko. Kuha tayo na plastic. Dali lang po tayo. Inisip ko muna po yung apo ko. Aray ko kasi 7 na. Pili tayo dito ng carrots. Lagay natin sa kanya.
gagawin kong juice. Bigyan po natin siya na ito. Kaso, nasisira na. Ang pain niya. Pili natin siya na okay pa. Jalapeno. Anghang po ito eh. Bigyan ba natin siya repolyo? Ito bibigay ko sa friend ko yan. Ito bibigay ko sa friend ko yan. Tapos bibigay siya ng jalapeno. Gisingin ko daw siya mamaya. Kasi tinanong kita kanina eh. Sabi ko, mag-overtime ka ba? Hindi ka sumagot. Siyempre tulog. Tulog. Ginisip ko na yan. Aray ko. Ulit na ang po. Ay, madilim pa. Papag pa po. 7 na mga friends. Pero madilim pa. Dilim pa po. Hello, hello. Hindi ko alam saan nilagay. Ang galing. Dali lang po mga friend. Tigapin naman po natin itong mga damit ni Mother. Dilim. 7 ano na. Pero madilim pa rin po. Kinuha niya. Iklopin ko lang po ito mga friend.
Ay, Diyos ko. Mapag. Kunin natin po yan. Ano pong grocery? Bigat. Aray ko. Dali po. Aray ko. Po, binigay ko na po sa ano. Ay, binigay ko na po doon. Aray ko, dito muna po tayo mga friend. Ay, naku, Diyos ko. Ay, tugtungan ko na lang yung ano, yung aking ano, aking kwento sa inyo. Hindi, nagtitinda na po kami sa ano, di po ko sa eksena pa. Na, naging, ano ko yung kapatid ng may-ari na Esperanza. Di po ba sabi ko, akala ko mayaman siya, akala ko maahon na kami sa hirap, hindi naman pala. Eh, di patuloy pa rin po yung pagtitinda namin sa likod ng Esperanza. Kumikita kami. Pagkita namin, bibili kami ng grocery, bigas, dadali namin sa nanay namin, sa mga kapatid ko. Pero 3 kami magkakapatid na naghahanap buhay. No? Kala ko, makakatulong na sa buhay namin yung nagustuhan kong lalaki. Wala din po pala. Yan po, ganon. Hanggang bigla na lang siyang nawala. Nagpunta ng Davao. Iniwan ako nung buntis ako nun. Yun, patuloy pa rin ang buhay. Titinda pa rin kami. Pero yung hipag ko po, bago ko manganak, pinauwi niya ako ng Bulacan. Hinatid ako nung driver niya. Doon ako nanganak sa Bulacan. Yung pinanganak ko nga po, si Munit yun, doon sa Bulacan. Wala kaming natanggap na sustento, walang balita kung ano nangyari sa kanya. Matagal-tagal din po yun. Hanggang pinanganak ko na po yung anak ko, si Monet. Yung mga ilang taon na, nakilala ko yung asawa ko ngayon, si Nilo. Niligawan niya ako. Yun, nagkagustuhan kami. Kahit tutol yung magulang ko, pero mahal ko yung asawa ko ngayon. Doon ako umibig, yun. Ganun nangyari. Kahit putulang paa niya, nagustuhan ko siya. Hindi ko inisip yung kinabukasan ko kung anong mangyayari. Pero nung napangasawa ko po siya, nung nagsasama na kami, masikap po yung asawa ko. Masipag siya. Marunong siya humawak ng pera, ng budget ng pera, hanggang nakaipon kami. Yun, nakakuha kami ng pwesto doon sa kabilang ng playpen. Doon po kami nakaipon, hanggang nakabili po kami ng bahay, nakabili kami ng jeep. Pero may dumating na isang... Tapos nagbuntis na po ako doon sa panganay ko, tapos sa pangalawa, hanggang nagkaroon kami ng problema sa anak ko. Siyempre, lagi kaming umaalis, iniiwan lang namin yung anak ko doon sa yaya. Hanggang nagkasakit yung anak ko. Yung Rainier ko po, nagkasakit siya. Nagtai lang po siya. Pabalik-balik kami sa doktor. Hanggang pumayat po yung anak ko. Tapos biglang-bigla naman po, nagkaroon ng problema. Nagkaroon na kami ng pwesto. Nakakuha kami ng pwesto. Maganda, mabili. 24 hours, mabili po. Nakaipon po kami doon ng pambiling bahay, pambili ng jeep. Hanggang nakaipon kami doon. Nakaipon kami ng mga alahas. Kung ano-ano, marami. Nakapundar kami.
Kasi po masikap po yung asawa ko, marunong siya sa pera. Nagkaroon na kami ng isang problema. Yung anak ko, pabalik-balik na sa ospital. Tapos nagkataon pang nag-declare si Mayor Lim na isarado na yung mga club. Di humina po yung mga karinderya po doon sa likod ng mga club. At saka yung pwesto namin gagamitin na daw nung may-ari. Kaya nawala kami ng pwesto. Tapos nagkasakit pa yung anak ko, pabalik-balik sa ospital, wala kami pwesto. Pero nakakuha rin kami ng isang club, o-operate na lang. Kaso hindi namin na-operate, napagawa namin yun, nagastusan, nakabili ng mga gamit-gamit sa loob ng club, hindi namin naasikaso. Dahil nagkasakit nga yung anak ko. Nagkasakit yung aking anak. Paulit-ulit. Balik-balik kami sa ospital. Wala na kami trabaho nun. Hanggang wala pa kaming pwesto. Ewan ko bakit hindi kami nakahanap ng pwesto. Hindi ko alam bakit. Tapos yung anak ko babalik-balik sa ospital. Matagal siyang pabalik-balik sa ospital. Hanggang nauubos na yung aming ipon. Hanggang naibenta yung jeep namin. Tapos, yung mga lahas namin, binibenta namin araw-araw para may pabili kami ng pagkain. Pero hindi pa rin po gumagaling yung anak ko noon. Hanggang nung ilalabas na po namin siya, payat na payat po siya. Hanggang naubos na po yung pundar namin, nabenta, rep, yung aming, ang tawag doon? Moving camera. Basta lahat po ng gamit sa loob ng bahay namin, nabenta po lahat yun. Naubos po lahat yun. Back to zero po kami. Hindi ko po alam anong gagawin ko noon kasi hindi ko po alam. Bago lang kami doon sa bahay namin. Nandun lang ako sa loob ng bahay namin. Tapos naganap ng trabaho, asawa ko yun, nakapag siya ng car dealer. Hindi naman po kasi sa amin yung kinikita niya. Minsan uuwi siya, 30 pesos yung pera niya. Paano kung pagkakasahin sa 8 anak ko yung 30 pesos na yun? Minsan. Di pa kami nag-aalmusal, wala pa siya, hinihintay ko siya. Hindi ko alam kung ano gagawin ko na, hindi ko alam. Kasi po siyempre, nahihiya po ako sa mga kapitbahay namin. Ginawa ko po, alam niyo, punta ako na Ermita, naglakad lang ako, wala akong pamasahe mula Ermita mula Pasay hanggang Ermita, nilakad ko lang po yun. Kasi nahihiya po ako sumakay, baka mamaya mamura ako ng driver. Baka isipin ng driver na loloko. Hintay ko siya doon kasi walang kakainin yung mga anak ko. Hanggang nagpunta po ako sa biyanan ko, binigyan ako ng kanin, ulam. Pinadala niya kami ng kanin, ulam, tapos binigyan niya ako ng pera noon. Umuwi na ako. Tapos nalaman ang asawa ko na ganun. Sabi niya sa akin, bakit daw hindi ako makagawa ng paraan? Nahihiya po ako nung sinabi niya sa akin noon yun. Nag-isip ako kung paano ako makakatulong sa kanya. Hanggang nagtinda na lang po ako doon sa harapan ng bahay namin. Paulit-ulit ako, nangungutang sa kapatid ko noon. Sabi ko, hindi pa po pala. Nagtinda po ako doon sa harapan namin. Tapos, meron po doon yung ng sabungan doon sa tabi namin. Meron ako asosyo, yung kapitbahay namin. Sabi ko,
nagtinda kami sa sabungan. Nung bandang huli, sabi ko, ako na lang merienda, ikaw kanin ulam. Nagtinda yung kasosyo ko, yung kaibigan ko. Hanggang nagsawa siya, hindi na siya nagtinda. Ako patuloy ako nagtitinda kasi magugutom yung mga anak ko. Tapos, puro utang po doon sa pwesto ko. Hindi ko naman sila masingil kasi hindi naman katapusan yung mga sweldo nila. Nag-isip ako sa anak ko, paano ko. Hanggang lumapit ako sa anak ko, sa kapatid ko. Sabi ko, magtitinda na lang kami doon sa doon sa tabi niya. Nandun ang utang ako sa kapatid ko. Paulit-ulit ako nangungutang sa kanya. Pero hindi niya ako pinautang. Okay lang. Kahit ganun ginawa ng kapatid ko, hindi pa rin ako nagtampo sa kanya. Umiiyak lang ako. Kahit alam mo may pera yung kapatid mo nilalapitan, pero hindi ka mapagbigyan. Sabi ko pa, para mabago yung buhay namin. Kawawa na may mga anak ko. Paulit-ulit ako sa kanya umiram, nangungutang. Hanggang pumunta ako sa bahay nila, hindi nila ako pinautang. Hindi ko na maalala kung saan ako nakakuha ng puhunan. Namuhunan muna kami 300 ng mga anak tayo. Tapos nagtinda kami sa Kalaw. Mga alas 12 na meron pa. Alam niyo ang ginagawa ng mga anak ko. Nilalako nila yan doon, papunta roon. Naalok nila yung mga gwardya. Bili na kayo ng kanin ulam. Yung magkapatid ko anak, si Mela tsaka si Bonet. Naalala ko yun. Matagal din po ako nakilala doon ng mga tao. Siyempre po, kinikilala po ako nila. Kung malinis yung luto ko, kung madumi, o ano. Hirap po. Pero nilalakasan ko po yung loob ko. Dahil alam ko, magugutom yung mga anak ko. Sige po, bukas na ako po tutuloy mga friend, yung kwento ko. Pakisubscribe niyo po si Ateng Dolores Tupas. Thank you po sa mga nag-subscribe na sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Yung dati ako subscriber, yung bago-bago ko subscribers. Salamat. Thank you sa inyo. Paki-like and share and click notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Mga ka-senior, ingat po tayo palagi. Mabuting tao. Friend ko. Hindi. Hello po. Lalagyan ko muna po pala ng tubig yung kape na ako po. Babay po mga kabataan, mag-aral mabuti, maging mabuting tao, mahalin yung magulang nyo, nag-iisa lang ang magulang. Hindi po, babay po.